Nag-aalala ka ba sa kahirapan? Hindi mo aakalain na ang simpleng kabaitan ay kayang baguhin ang buong buhay mo. Ito ang kwento ni Marta, isang simpleng tindera ng sampagita na hindi alam na ang taong binigyan niya ng pagkain ay magbabago sa kanyang kapalaran. Sa ilalim ng malaking araw, sa harap ng simbahan ng Quiapo, may isang dalagang nagngangalang Marta. Ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra na pininta ng kalungkutan at pag-asa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang balde ng mga sariwang sampagita. Ang bawat isa ay tila ba'y sumasalamin sa kanyang mga pangarap na nalilimos sa lansangan. Araw-araw, ito ang kanyang routine. Mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, nandun siya, nakatayo, naghihintay. Ang kanyang mga magulang, si Aling Nena at Mang Jose, ay umaasa sa bawat sentimong kikitain niya. Hindi man niya ginusto ang ganitong buhay, alam niya sa sarili na ito ang tanging paraan para sila ay mabuhay. Nagbabalik tanaw si Marta sa kanyang kabataan. Naaalala niya ang kanyang ama, si Mang Jose, na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng sipag at tiyaga. Sa kabila ng kahirapan, laging sinasabi ng kanyang ama na mayaman sila sa pagmamahalan at pangarap. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay tila napakalayo pa. Araw-araw, nakikita niya ang mga kapwa niya bata na pumapasok sa eskwela na may mga bagong sapatos at kumikinang na uniporme. Napapaluha siya sa bawat pagdaan ng mga ito dahil ang tanging pangarap niya ay makapag-aral. Ngunit, paano? Sa bawat benta ng sampagita, kalahati nito ay napupunta sa panggastos sa pagkain at ang natitira ay para sa mga gamot ng kanyang nanay na merong karamdaman. Isang araw, hindi inaasahang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga taong dumadaan ay nagmamadaling sumilong at si Marta ay naiwang mag-isa. Walang benta, basang-basa at gutom. Sa tindi ng uhaw at gutom, napaupo siya sa isang tabi malapit sa simbahan. Ang kanyang tiyan ay parang tumutugtog ng kalungkutan at ang kanyang mga mata ay nag-umpisa ng lumabo. Sa gitna ng pagsubok na ito, may isang figura ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng basahan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay may mga uling na tila ba'y nagtatago ng isang kwento. Isa siyang pulubi. Sa halip na humingi ng tulong, nagtanong ang pulubi, "Ayos ka lang ba, iha?" Hindi niya makapaniwala si Marta sa tanong. Siya na nga ang nangangailangan ng tulong, ngunit siya pa ang tinatanong. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, nakaramdam siya ng awa. Nakita niya ang pagod sa mata ng pulubi, ang gutom na nararamdaman nito. Agad na naalala niya ang kanyang baon na kanin at kaunting tuyo. Alam niya na iyon ang tangi niyang pagkain, ngulit ang kanyang puso ay nagdikta ng iba. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang supot ng pagkain sa pulubi. "Tanggapin niyo po ito, mas kailangan niyo po yata," sabi niya. Ang pulubi ay nagulat sa kabaitan ni Marta. Kinuha nito ang pagkain at sa halip na kumain agad, napaluha siya. Ang mga luhang iyon ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkamangha. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng sariling pagsubok ni Marta, ay kaya pa nitong magbahagi. Ang pulubi ay hindi lang basta pulubi. Siya si Alfred, isang sikat at mayaman na CEO na nagpanggap bilang isang pulubi upang subukan ng mga tao. Hindi alam ni Marta ang buong katotohanan. Pagkatapos kumain ni Alfred, tinanong niya ang dalaga, "Anong pangalan mo, hiha? At bakit ka nagtitinda sa ganitong kalagayan?" Ikinuwento ni Marta ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap na makapag-aral, at ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Habang nagkukwento si Marta,
Hindi niya napansin na ang mukha ni Alfred ay unti-unting nagiging seryoso. Natapos ang usapan at bigla na lang nagpaalam si Alfred. Nag-iwan siya ng isang card na may nakasulat na pangalan at numero. Naguguluhan si Marta sa pangyayari. Isang card mula sa isang pulubi? Hindi niya ito pinansin. Pagka-uwi niya sa gabi, kinuwento niya ang lahat sa kanyang nanay. Sa halip na matuwa, pinagalitan siya ni Aling Nena. Paano tayo mabubuhay kung ibinibigay mo ang baon mo sa iba? Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas ko para lang may maipakain sa'yo. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Marta. Pakiramdam niya, nagkamali siya sa pagtulong. Sa loob ng ilang araw, walang naiuwi na pera si Marta. Lumala ang sakit ng kanyang nanay. Sa desperasyon, naalala niya ang card na iniwan ni Alfred. Sa halip na mag-alinlangan, tinawagan niya ang numero. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadayal ang numero. Sa kabilang linya, isang boses ang sumagot. "Hello? Sino po sila?" Ang tanong ng isang babae. Sinabi ni Marta ang kanyang pangalan at kung paano niya nakuha ang numero. Biglang nag-iba ang boses ng babae. "Wait lang po, ipapasa ko po kay Sir Alfred." Biglang nagbago ang mundo ni Marta. Tumawag si Alfred. Sa loob ng ilang minuto, inalok siya ni Alfred na mag-aral sa isang pribadong unibersidad at binigyan din siya ng 5 milyong piso upang maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Hindi makapaniwala si Marta. Ilang beses niyang tinanong si Alfred kung totoo ba ang lahat ng ito. Ang sagot ni Alfred ay simple lang. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang isang pulubi sa mata ng iba ay walang-wala, pero ang totoo, mayaman sa kabutihan. At ikaw, Marta, mayaman ka sa kabutihan. Ang 5 milyong piso ay ginamit ni Marta ng may pag-iingat. Ginamit niya ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. At ang natira ay ginamit niya bilang kapital sa negosyo. Nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng mga pagkain na gawa sa ulam. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, lumago ang kanyang negosyo. Mula sa isang maliit na tindahan, nagkaroon siya ng isang malaking restaurant. Ang kanyang mga magulang ay hindi na kailangang magtrabaho at sa wakas ay nabubuhay sila ng marangya. Lumipas ang 5 taon. Si Marta ay isa ng matagumpay na businesswoman. Ang kanyang restaurant ay kilala sa buong syudad. Isang araw, may tumawag sa kanya. Ang boses ay pamilyar. Ito ay si Alfred. "Kamusta na, Marta?" ang tanong niya. Sinabi ni Marta ang lahat ng nangyari sa kanya. Nagulat si Alfred sa mga naririnig. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Marta ang pera ng matalino. Inalok niya si Marta na magtrabaho sa kanyang kumpanya bilang isa sa kanyang mga top executives. Sa loob ng ilang taon, nagtrabaho si Marta sa kumpanya ni Alfred. Ang kanyang mga ideya at kontribusyon ay malaking tulong sa paglago ng kumpanya. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano ni Alfred. Isang gabi, habang nag-i-enjoy sila ng kanilang mga achievements, biglang nag-iba ang mukha ni Alfred. "Marta," sabi niya, "mayroon akong dapat ipagtapat sa iyo." Inilahad ni Alfred ang buong kwento. Ang kanyang pagpapanggap bilang pulubi ay bahagi ng isang research na ginawa niya. Gusto niyang malaman kung sino ang mga taong may kabutihan sa kanilang puso sa kabila ng kanilang kahirapan. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng mga taong hindi nakikita ng lipunan. Si Marta ang tanging taong tumulong sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Siya ang tanging taong nakita niya na mayroong pusong ginto. Sa pagtatapos ng kwento, lumuha si Marta. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Natuwa siya dahil sa kabutihan ni Alfred, pero nalungkot siya dahil ang lahat ay mayroon palang rason. Hinawakan ni Alfred ang kamay ni Marta. "Marta, hindi ko binawa ang lahat ng ito dahil sa research. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang aking sarili sa iyo." Ikinuwento ni Alfred ang kanyang kwento.
Noong bata pa siya, naghirap din sila. Nagtitinda rin siya ng mga bulaklak sa harap ng simbahan. Isang araw, may isang mayaman na babae na bumili ng kanyang mga bulaklak. Bukod pa doon, pinigyan pa siya ng pera. Ang pera na iyon ang ginamit niya upang makapag-aral. Ngayon, sa paghahanap niya ng isang taong tulad ng babaeng tumulong sa kanya, nakita niya ito kay Marta. Ang kwento ni Alfred ay parang isang pelikula para kay Marta. Ang dalawang tao na mayroong parehong nakaraan ay nagtagpo sa isang pagkakataong hindi inaasahan. At sa pagtatapos ng gabi, mayroon pa siyang isang sorpresa para kay Marta. Marta, ginawa ko ang lahat ng ito upang matupad ang aking pangarap na magkaroon ng isang taong tulad mo sa aking buhay. Isa kang matalino, may puso, at mayroong lakas ng loob. Gusto kong maging asawa ka. Hindi makapaniwala si Marta sa kanyang narinig. Si Alfred, ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking nagbago ng kanyang buhay, ay gusto siyang pakasalan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Marta. Oo, Alfred, gusto kitang pakasalan. Ang dalawa ay nagyakapan. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng ligaya at pag-asa. Ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay nagbukas ng isang pinto ng pagmamahal. 5 taon pagkatapos nilang magpakasal, si Marta at Alfred ay mayroon ng 2 anak. Ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahalan at tagumpay. Si Marta ay naging CEO ng kumpanya ni Alfred at magkasama silang lumikha ng isang foundation na tumutulong sa mga taong naghihirap at nangangailangan. Ang foundation itinawag nilang Sampaguita at CEO bilang pag-aalaala sa kanilang kwento. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Isang araw, habang nag-aayos si Marta ng mga papeles, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Marta's Past. Ibinuksan niya ang folder at nakita niya ang mga litrato ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang mga ulat ng doktor na nagpapatunay na ang sakit ng kanyang nanay ay hindi gaanong malala. Nakita rin niya ang mga litrato ng mga taong nagbabayad sa kanyang mga utang sa mga kamag-anak. Nalaman niya na ang lahat ng mga ito ay gawa-gawa lang. Napaupo si Marta sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Tumakbo siya kay Alfred, hawak ang folder. Alfred, anong lahat ng ito? Bakit mo ginawa ito? Tanong niya. Seryoso ang mukha ni Alfred habang ipinaliwanag niya ang lahat. Marta, ang lahat ng iyon ay gawa ko. Kinuha ko ang pera mula sa mga kamag-anak mo at inayos ko ang papeles ng sakit ng nanay mo. Ginawa ko ito dahil gusto kong maramdaman mo ang pangarap mo. Gusto kong makita mo ang sarili mo na nagtatagumpay sa sarili mong pagsisikap. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Inamin ni Alfred na ang lahat ng nangyari ay plano niya mula sa simula. Ang pagpanggap bilang pulubi, ang pagbibigay ng pera, ang pagkuha ng kanyang mga magulang mula sa kahirapan, ang lahat ay mayroong layunin. Gusto ko lang na malaman mo, Marta, na ang lahat ng ito ay gawa ng sarili mong pagsisikap. Ginawa ko lang ang lahat upang makita mo ang sarili mong lakas. Hindi nagalit si Marta. Sa halip, niyakap niya si Alfred. Naintindihan niya ang kanyang mga intensyon. Nalaman niya na ang lahat ng nangyari ay hindi lang dahil sa tulong ni Alfred. Ito ay dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Ang pera ay ginamit niya ng tama at ang kanyang talento sa negosyo ay nagbunga. Ang lahat ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Sa huli, ang kwento ni Marta at Alfred ay isang patunay na ang kabutihan ay isang kayamanan na hindi kailanman mauubos. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Minsan, ang mga taong nakikita natin na naghihirap ay mayroong pusong ginto na hindi nakikita ng iba. At ang mga taong mayaman ay mayroong puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ni Marta at Alfred ay nagbigay sa atin ng isang aral na dapat nating tandaan. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang ating buhay. Ang mahalaga ay ang ating puso, ang ating kabutihan. Ang isang simpleng kilos ng kabutihan
ay kayang magbago ng buong mundo. At sa huli, ang lahat ay mayroon namang layunin. Kaya, huwag kang mag-alinlangan na tumulong sa mga nangangailangan. Hindi mo alam, ang isang maliit na kabutihan ay kayang magbago ng buong buhay ng isang tao. At hindi mo rin alam na ang taong binigyan mo ng tulong ay ang taong magbabalik sa iyo ng doble o triple pa. Dahil sa dulo ng lahat, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng puso. Kung natouch ka sa kwento na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories at i-share sa mga kaibigan at pamilya para sila rin ay ma-inspire. I-comment nyo rin sa ibaba, anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At para sa mga gusto pang makarinig ng mga kwentong may aral, i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat mga ka-dreamers. Kita-kits tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Dream Stories kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.